listening to Harvest Point Ministries. Pleasing God, making disciples. God, that you are the Lord, you are the God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Walang katulad, walang katumbas, Panginoon. Purihin ka at sambayan ka, O Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po ay sama-samang mag-aawitan. Let's thank the Lord for all His goodness and faithfulness unto us. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Oh,
sana ay natutuwa na tinawag kayo ng Diyos. Galing tayo sa marumi, galing tayo sa mga makasalanang mga gawain. Pero alam nyo, nakakatuwa ang Diyos, kasi hindi siya namimili ng kanyang inaangkin bilang mga anak. Amen? Sino tayo sa harapan ng Diyos? Ano tayo sa harapan ng Diyos? Walang-wala tayo, di ba? Pero mayroong Diyos na mabuti na pumili sa atin. Dahil pinili niya tayo, then we can say, I am a child of God. Yes, I am. Sabihin po natin, I am a child of God. Yes, I am. Sabihin po natin, I am a child of God. Yes, I am. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, God. Namnamin po natin ang message ng song na ito.
Jesus. Hallelujah, oh God. It is an amazing grace, oh God, that you have saved us, oh Lord, oh God. That after you have called us to be your sons and daughters, oh Lord, oh God, then we will no be longer slave to fear, oh Lord. We will no be longer slave to sin, oh Lord, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, God. Yes, oh God. Everybody continue to worship the Lord. Sing His amazing grace. Oh, thank you, Jesus. Praise you, God. Amazing, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught
children. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. Purihin ka. Sambahin ka. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka. Ikaw lamang ang dakila. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh God. Ikaw lamang, oh Diyos. Karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka. Ikaw lamang ang dakila. Thank you, Jesus. Salamat po. Salamat po. My chains are gone. Thank you, Jesus. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love. For the last time, amazing grace. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love. amazing grace. Unending love. Amazing grace. Unending love. Amazing grace. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, God. We praise you, God. Kuya Mark. Yes, so Okay, God. Mark. Thank you, Jesus. Kuya Mark. Papuntahin mo si Daniel dito. Tunay nga po, Panginoon. Thank you. Pinakawalan mo na kami sa aming pagiging makasalanan, Panginoon, O God. Pinakawalan mo na kami, Panginoon, sa aming mga madidilim na buhay, O Diyos, O God. Pinakawalan mo na kami, Panginoon, sa pagbubuhat at kabigatan ng aming mga pinagtataanan. Dahil kayo na po, O Diyos, ang gumagawa nito, O God. Maraming salamat. Maraming salamat dahil ibinilang mo kami, Panginoon, sa iyong kaharian, O God. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal, Panginoon, O God. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin na mayroon kaming Diyos na buhay, dakila at tapat sa bawat araw ng aming mga buhay. Salamat sa pangako mo, Panginoon, na sasamahan mo kami lagi sa anumang sitwasyon, sa anumang karanasan, Panginoon, na mapagdadaanan namin. Isang bagay lang ang sigurado kami, O Diyos, O God. Ang pagmamahal mo
Panginoon, sa araw na ito, sa umagang ito, na muli po, O Diyos, Ikaw ay naawitan namin. Ikaw ay pinagpurihan namin, sinamba namin, Panginoon, O God. At sa amin pong pagpapatuloy, Panginoon, maging sa amin pong pakikinig ng iyong banal na salita, O Diyos, O God. Manatili ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa mga puso namin, sa mga isipan namin, Panginoon, O God. Upang maunawaan at maintindihan namin, ano nga po ba ang laman ng mensahe mo ngayong araw na to, Diyos. Patuloy na pagpalain po ang bawat isa, Panginoon. And you deserve to be given all the praises and honor, O God, and glory. We give you all the glory and honor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Good morning po. Tayo po ay makakaupo na. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin. Congrats sa bagong taon. Bagong adventures. God bless po. See you po on the other side of your testimony. Hindi ko alam kung concerted efforts is, but si Sita, they were also talking about prayers kanina sa Antipolo. Hindi ko alam kung nag-usap ba ang mga teams behind. Okay. Nag-sync si Holy Spirit. Sana po, marami pang mga... Kasi pagdating ko ng Antipolo kanina, may nagtatestify paano pinagaling si Sister Fe sa kanyang paa. Sabi ko sa kanya, may bago kang paa para maka-attend ka sa July 12. Ano? So, dito rin. Mukhang may mga ginagawa din si Lord na healing na ating hinihiling. So, sana one day, makatayo din sila Sis Jeng, yung kanyang nanay, and testify of the goodness of God. Gusto ba natin one day, makumpleto yung testimony niya? Pag-pray natin, hindi natatapos today. Araw-arawin natin sa prayer yan. And again, kaya mahalaga small group, mahalagang may karamay tayo sa journey na to. Please turn your Bibles with me to Acts chapter 15 and Acts chapter 16. Tatalon-talon ho tayo. And having mentioned chapter 16, please pray for the two ladies, women of faith, na magde-declare ng word next week. Si Angel at si Alpha. Nandito ba si Alpha? Dahil medyo maganda ho, actually excited ako for them, ang kanilang tatalakayin from chapter 16. But before them, let me just prep them by talking about discernment again. Last week we talked about discernment. Pag sinabing discernment, ano bang discernment? Ang discernment po is knowing, basically for a Christian, a man or woman of faith, discernment is knowing, but let me add, living in the will of God. Kung tayo po gawa ng Diyos at nais pagpalain ng Diyos, saan ka pa? Kung hindi ho mabuhay sa kalooban ng Diyos. We might have heard many interpretations of the word discernment, minsan overly spiritualized, minsan overly grammatical, technical. Ito lang ang discernment. Na alam mo, pero marami kasi nakakaalam sa kalooban ng Diyos, so medyo bitin ako doon. Sinasabuhay mo ang kalooban ng Diyos. Pinakasimple lang dyan. If God's will for us is to know Him through Christ, and to make disciples of Christ, then yun ang pamumuhay natin. We live to grow in the knowledge of the Lord Jesus. We share Jesus to discipleship. Yun ang buhay ng Kristiyano. Napakasimple. That is God's will for you. Kapag sabi sa katabi mo, make disciples. That's the will of God. I mean, pwede mag-closing prayer dito, but of course, may mga aplikasyon pa to. May pagyayamanin pa ho tayo. Paano ba isasabuhay ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, sa sitwasyon mo right now? And of course, because the title of our series is about power people, we go back to the power of the Holy Spirit. Sino ba si Holy Spirit patungkol sa discernment, patungkol sa holy wisdom? Sabi ni John Stott sa kanyang commentary on the message of Acts, sabi niya, the Holy Spirit, pakituloy po, is the director of the church's mission. He guides, restrains, empowers. We will look at those three very nice terms today sa 3 points ng lesson natin. The Holy Spirit guides us. The Holy Spirit restrains us. Ang ganda nito because ang ganda ng dynamic. Pag sinabing guide, sulong ka kung saan ka dinadala ni Holy Spirit. Pag sinabing restrain, minsan pipigilan ka din ni Holy Spirit. And pangatlo, saan naman pinagagawa ni Lord? Empower. So if the Lord says we make disciples, you will make disciples with me, not through our skill or ability, but through the power of the Holy
Spirit. Do you have the Holy Spirit in your life today? I guess that's the important question. Nasa iyo ba ang Espiritu ng Diyos? Kung ang Espiritu ng Diyos pala ang gumagawa nito sa buhay ng Kristiyano, anong klaseng Kristiyano meron ka? Spirit-filled or spiritless? I think I argue wala yatang Kristiyanong spiritless. Alam niyo yung soft drinks? Sige, hindi naman tayo sponsored. Yung Coca-Cola, yung Sprite. Alam niyo pag tumagal, tawag nila doon, wala ng spirito, wala ng bula, wala ng fizz. Ano po? Imagine mo yung buhay mo, no? Pag ikaw po ay parang soda, wala kang fizz, wala kang bula, wala kang buhay. You're basically bland. Ang buhay ng Kristiyano po ay isang adventure. Ano po, minsan isip natin, boring ang buhay Kristiyano. No, we are living the greatest adventure of life. Kaya tuwa po ko, nasa na si Iza, nagturo na. Pakisabi na lang sa kanya, I'm happy for her because her Christianity now leads her to a new adventure. Sa Australia pa nangyari. I'm happy as well for Laika. Ano po, kasi po, sa kanyang kabataan, more chapters ang sinusulat ni Lord for her. The Christian life is an adventure and the Holy Spirit is the director. Kumaga sa pelikula, sa isang action movie, si Lord ang direktor ng buhay ng Kristiyano. So hindi natin pwedeng sabihin na Kristiyano tayo, pero tayo ang nagdidirect ng buhay natin. Tayo ang nag-guide. O ibang tao ang nag-guide sa buhay natin. Yes, we learn from each other. You're listening to my preaching right now. Yes, we learn in small group. We learn from YouTube. We learn from the news. We learn from experience. But the Spirit is the one whom we should listen to first and foremost. Discern before you take the turn. May mga questions lang po ako. In what areas of your life do you need discernment today? May mga bagay ba kung saan kailangan mo malaman ang kalooban ni Lord at isabuhay yun? Do you seek the wisdom that only God can give? Kung si Spirit lang pala ang magbibigay sa Kristiyano ng wisdom at power, siya bang nilalapitan mo today? How do you discern? Saan ka kumukuha ho ng discernment? Oo, kikilos si Holy Spirit, pero paano mo ina-access si Holy Spirit? And finally, paano natin to ina-apply sa pamilya? Alam niyo po ba, ang pamilya natin kailangan din mag-discern. May mga pamilya ho, individually magagaling sila, even in the Christian life. Pero alam niyo ba, ang pamilya dapat sabay-sabay din nagde-discern. Kaya ang ganda ng prayer ni Sis Leia kanina, no? Patungkol sa direction ni Lord sa kanyang mga anak, pero sa direction ni Lord para sa kanila bilang isang pamilya. Ilan po ba pamilya nyo? Isa. Alam nyo po ba dapat may discernment ang pamilya? Marami ho, kahit mga pastor, maganding sa discernment ni Lord, pero hindi na disciple ang pamilya, hindi na ituro ang God's Word sa pamilya. Kaya pag tinignan ng asawa at anak, nagkadingwang-dingwang, walang discernment. And then, pagtanda ni pastor, magsisisi siya, bakit ganito nangyari sa anak ko? Because the pastor, the husband, all fathers listening to this, umattend kayo ng Father's Day, di ba? Ang daming tinuro ni Brother Anthony. Para saan lahat yun? Para matake nyo yung responsibility nyo to give direction, the Spirit's guidance to your family. Are you discipling your family? Sa church, lalo na po, kung pamilya rin tayo, do marami tayo, pamilya tayo ni Lord, dapat may discernment din ho tayo. Kaya ang ganda ho kahapon, kami po ay nagkakape-kape at nagkumakain ho ng mga snacks sa isang cafe yesterday, bistro yesterday, because we wanted Antipolo, Pasig to come together, yung mga core group leaders natin, at talaga mag-breakthrough. Ano na ba talaga, Lord? At yun nga, for the meantime, sige, sabi, palagawin natin ang Antipolo, palagawin natin ang Pasig po, and let's do it together. Okay? Meaning to say, hakbang nung isa, hakbang nung kabila, we will work together. At may mga guidance po akong binigay, my role as a pastor, para mag-discern nila, ano ba ang pagiging core group? Kasi itong mga taong nag-attend ng meeting kahapon, kahit sa Zoom, sila po, ipag-pray nyo sila, kasi sila po yung magiging instrumental kasama ng eldership para ho palaguin ang work ni Lord dito. Kasi again, ano ang will ni Lord sa church? Make disciples. So yun ang aming battle cry, yun ang aming prayer, yun ang aming plan. We will try to make disciples more effectively here. And though maraming pwedeng gawin, wonderful suggestions yesterday, we need to start first with the basics. Are we as a church making disciples? Because we can have trainings, we can meet people, we can have platforms and programs, but we must first learn to be a disciple-making church. Everything else will flow and follow. We need to stand on the basics. Acts chapter 15, kapatid, ito po ang mahalaga. Are we seeking the will of God through the Holy Spirit? Paano ka magkaka-discernment if you're not asking? How will you have answers if you're not asking? How will you tap into higher powers if you're tapping into your own knowledge and power?
Look at this. Ano po? Acts chapter 15, I selected certain passages. Sabi ko, tatalon-talon tayo today. Because po, sa buhay ng church, lumapit sila sa Holy Spirit para malaman, church na po ito, ang close na nila kay Jesus, ang close na nila sa Holy Spirit. I mean, ilang taon pa lang ho nag-resurrect si Jesus dito. Ang close nila sa karanasan ni Jesus. Buhay na buhay ang kilos ni Holy Spirit, meaning to say, ang close nila kay Holy Spirit. Pero lumapit sila para mag-discern. Kailangan nila mag-discern. Dalawang example sa John 15, ano po, dito. Una, the whole church came together to discern ano bang kalooban ng Diyos patungkol sa mga Gentiles. Alam niyo po ibig sabihin ng hintil? Mga hindi Hudyo na naging mananampalataya, most likely from other countries, the Greek world. So, ano ba ang kalooban ng Diyos? Paano natin i-disciple ang mga hintil? At ang proposal kasi before was, may mga nag-argue, dapat tulad naming mga Hudyo, kasi nung time na yun, maraming Christian ay Hudyo nang galing, dapat tulad sila ng mga Hudyo. Nagpapatuli sila, nagko-kosher sila ng diet, kumakain ho sila ng mga bagay na kinakain lamang ng mga Hudyo, sinusunod nila yung mga religious festivals and sacrifices sa mga Hudyo. It became a debate sa church. They sought discernment through the Jerusalem Council. At ito po ang discernment ng church. Pakibasa po. Therefore, so, ano ang kalooban ng Diyos concerning Gentile sa church? Dapat ba ho silang padaanin sa mga proseso ng mga Hudyo o hindi na kailangan? Ano lang po ba ang proseso para ho mapunta kay Kristo at maging Christian? Isn't it by grace through faith? Not by rituals, religion, or good works. Only by grace through faith. So, madaling sabi, huwag na natin sila pahirapan pa. Nakakalungkot yung balita, nagpatuli ho, tapos, namatay? Naalala ko lang yung kwentong yun. May nagkamali, Na-overdose? Ng anesthesia. Very sad, very sad. Naalala ko lang po when I was thinking about this. So, sabi, huwag na natin pahirapan po yung mga hintil. Ang mahalaga, manampalataya sila kay Kristo, ano man ang tayo ng katawan nila, ano man ang background nila, o kanila hong mga lifestyle, basta ho, akma kay Kristo Jesus. Now, isa na namang example. Babaho tayo po. Now, in Acts 15 pa rin po, and these verses. Meron dalawang tao po na tinalakay natin last Sunday who also sought the will of God concerning a certain ministry concern. Sino po yung dalawang tao po na nag-seek ng will of God? Last week. Paul and patungkol kanino? Ngayon, hindi na po issue to tungkol sa tao na ho ito. Sino po ang dinidiscern nila? Anong gagawin kanino? The guy named, we shall call John Mark. Isasama ba natin tong si John or si Mark sa second missionary journey natin o hindi? Ano discernment ni Barnabas? Isama o hindi? Isama. Ano discernment ni Paul? Isama o hindi? Hindi. Sinabi natin last week, sino sa kanilang tama? Pwede naman parehong tama. Kasi pareho naman silang naghanap ng kalooban ng Diyos. Iba ba yung dinasalan ni Barnabas sa dinasalan ni Pablo? Na Holy Spirit, magkaiba ba? Isa lang. So hindi naman nag-fake news si Holy Spirit na iba sinabi kay Barnabas, iba sinabi kay Paul. Kalooban ni Holy Spirit na magtalo sila at maghiwalay. Pareho silang tama. Pareho silang discerning. At ito maganda, pag ang Kristiyano nakaka-discern, kahit minsan hindi maganda ang nangyayari. Minsan makikipagtalo, minsan may mga away sa'yo, minsan dadaan ka sa pain and suffering, hindi mo maintindihan ang will of God. But if you are living in the will of God, in the power of the Spirit, ito lang ang sigurado ko. Romans chapter 8, may mabuting mangyayari dyan. Ano mabuting nangyari po after mag-Jerusalem Council? Lumago ang church. After maghiwalay ni Paul at Barnabas, lumago din ang church. Mabuti ba yun? Praise God. Walang sayang sa will ni God sa buhay ng Kristiyano. We just simply have to live every day discerning the will of God. How? We have to seek the will of God. Are you seeking the will of God every waking morning? Bukas, perfect example, Lunes na naman, naiisip mo na naman, nasa nang isip mo? Pag sinabi ni Pastor Pau, Lunes na naman, nasa nang isip mo? Traffic? Palilit ka sa trabaho? Daming paggagawa ni boss. May mga di ka natapos from last week. May mga deliverables ka. And you need discernment. Di ba? Ang daming deliverables sa opisina. Ano dyan ang unahin ko? So you need that discernment of the Holy Spirit. Hindi maganda timpla ng boss ko ngayon. Paano makikisama? You need the discernment of the Holy Spirit. I have many choices today. What do I choose? You need the discernment of the Spirit. Question, are you opening the morning and the day
seeking the Holy Spirit. Sometimes it just takes 1 minute. Ako nga po, hindi ko aminin ko po, nagko-commute po ako papuntang Ortigas noon, nagmamadali ako dahil yung pila ng UB Express dyan sa Marikina, madali ma-wipe out. Pag noon pag alas 6, pag nakapila ka, wala na. Ubus na lahat ng mga UB Express papunta Ortigas. So nagmamadali ako papunta sa Ortigas sa pila ng UB Express sa Marikina and nagpe-pray ako sa UB Express. But I made the point na nagpe-pray ako in the morning because kaming kailangan gawin, ministry pa yung ginagawa ko. I need to discern the will of God. So I'm not being legalistic and said that dapat paggising mo alas 5 bukas, isang buong oras nakaload kang prayer. It can look like praying in a UV Express. It can look like a 1-minute prayer. Important yun the position of submitting yourself to the will of the Spirit because dyan darating ang blessing. Dyan ang presence of God when you live in the will of the Holy Spirit. Sinisik ba natin? Sinisik ba natin? I praise God po. Pagdating sa buhay ng ating church, we gave the guidance po for the next 10 years, go into the harvest. Kailan tayo nag-anniversary? Feb. Ilang buwan na po nakalipas? March, April, May, June. July na next week. 4 months. And may mga tanong pa rin tayo. It's a good thing. Kung titignan mo one hand, parang, ano ba nangyayari? But on the other hand, you also take the peace of the Lord that there's something good happening because in those 4 months, we are being taught to trust in the Lord and seek the Lord. And again, like Paul and Barnabas, we may disagree on some things, but what's important is that we continue seeking the will of God and surfacing what's important here. And of course, for us, that is to make disciples. That is our guiding principle. Ay sino pa ho ba nag-seek sa will ni Lord? John chapter 8. Sige po, we'll skip that one. John chapter 5 rather. Pakibasa po sinabi ni Jesus Christ concerning His relation with the Father. Ay? This is amazing and very humbling, mga kapatid. Ano basically sinasabi ni Jesus Christ dito? Kung hindi ko kaisa ang Ama, wala akong magagawa. Anak ho to ng Diyos. Ito ang Diyos. At sinasabi niya, kailangan kaisa ko ang Ama sa bawat gagawin ko, maliit na bagay man today o malaking bagay tulad ng kanyang pagpapapako sa krus para sa ating kasalanan. It involved submitting to the will of His Father. Now, sino ba naman tayo kumpara sa anak ng Diyos? And yet sometimes tayo pa ho, again, evaluate your heart. Minsan mas proud pa tayo ho sa kahit sino. Sometimes even as Christians, we think we can just wish things away, pray things away, or work so that things will happen our way. Hindi po. We only live by the grace and mercy of God. So kung si Jesus Christ, umaga pa lang, madaling araw pa lang, hinanap niya kalooban ng Ama, walang maliit, walang malaking bagay. Tayo pa kaya na nabubuhay lamang sa grasya at awa ni Jesus? Lalo pa siguro, mas lalo dapat tayo, although si Jesus, perfect in righteousness, dapat tularan natin si Jesus na araw-arawin natin, paggising sa umaga, anumang sitwasyon kalagayan natin, lalo na kapag tayo ho in medyo na-i-steer emotionally, na-i-steer mentally, and we're about to make decisions or courses of actions, we should have the spiritual discipline of holding back, the spiritual discipline of seeking solitude, and the spiritual discipline of seeking the will of God. Every day, every moment, every decision, every relationship, pasako po tayo. Because the simple inspiration is this. If Jesus sought the will of His Father, what more for His followers? What more for us? Now, as we seek, as we discern the will of God, may tatlo po akong guiding principles lamang from Acts 15 and 16 that I'd like for us to consider. Ito po ay hindi naman to mga hard and fast rule. Mga guideline lang ito. Paano ba nagdi-discern in the Spirit ang isang Kristiyano? 3 principles. First, decide on character. Second, know how to seek or rather see closed doors and divine detours. And third, we must get to the bottom line. Number 1, first guidepost or guideline. Pakibasa po, decide on. If you want to discern God's will or hinahanap mo ang will of God, prioritize character. Pag kayo ba tumitingin sa iyong sarili, naghahanap ka ng kaibigan sa school, sa opisina, mga sinasamahan mo pag Friday night, mga kabasketball mo ng Sabado. Kapag ikaw namimili ng boyfriend o tumatanggap ng imbitasyon para maging o naghahanap ng girlfriend,
Niligawan ka, tinatanggap mo yung invitasyon. Ikaw nanliligaw, namimili ikaw, sinililigawan mo. Marami naman eh. Of course, alam natin po ang discussion pagdating sa gender right now, pero marami pa din naman ho na may ganong klaseng typical relationship. Boy, girl. Sino? Anong klaseng boy? Anong klaseng girl? Relationships, ano po? As we try to develop ourselves, iba sa atin po rito like Isa po are trying to upgrade their career. As we, the church, ano po, try to raise more workers for the Lord's harvest, priority ba natin ang character? Is it the matter po that makes or breaks our evaluation? Ang hinahanap ba natin sa sarili natin muna at sa iba na kasama natin, kinakaibigan natin, pakakasalan natin, sa sarili nating anak o katrabaho sa ministry, lalo na po sa gawain ng Panginoon, ay mga tao of character. Now, what kind of character? Another letter C, Christ-like character. I appreciate my wife kasi mas magaling siya sa akin sa mga Bible verses. So, alam niyo po yung fruit of the Holy Spirit. Sa Galatia, can you recite po, top of the head, top of the heart, what are the Christ-like fruit of the Holy Spirit? Go. Love, joy, peace, obedience, long-suffering, patience, self-control. Against such things, sabi ho dyan, there is no law. So meaning to say, on the flip side, how do you fulfill the law? Through the fruit of the Spirit. Through Christ-likeness. So when you talk about, anong Christ-likeness ang hinahanap natin? Balikan niyo po yung Galatians. Tinulungan tayo ni Pablo dyan. Hanapin niyo po ang pag-character, attitude, at response to Jesus Christ in yourself and when you're thinking about other people, whether Christians or not. Now let's go back to Scripture. Nung nauna po nating preaching po, may diniscern, may kinilatis ho si Pablo na sabi niya, isasama ba natin to sa second missionary journey or not? Sabi niya, hindi. Si John Mark. Ngayon, may isa na naman siyang kinilatis. Marami hong comparison dito. Paraging dual ho ito. Kanina, John Mark, ito po yung katambal ho niya na diniscern ni Pablo. Paul had to discern concerning po isa na namang taong isasama niya sa second missionary journey. Okay? Now Paul also came to Derbe and to Lystra, and a disciple was there named Timothy. Sounds familiar? May pinangalan kong letter sa kanya. The son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. Take note of the background. And he was well spoken of by the brothers and sisters who were in Lystra and Iconium. Paul wanted this man to live with him. What's the difference? Ito po, gusto isama ni Pablo. Yung kabila, yung kanina last week, ayaw. Ano dinidiscern ni Paul? Let's look at the background of Timothy. Ano masasabi natin about Timothy? Compared sa kanyang mga peers, si Timothy po, kung age lang ho ang basihan, ay mas bata. Mas bata. In terms of faith, mas bata. Medyo may pagkabagong convert pa si Timothy, although time passed by already since their first encounter with Paul. Kumbaga sa ministry, baguhan to si Timothy. But mukhang hindi yun ang nanaig. Another thing we can say about his background is this. Anong lahi ng kanyang nanay? Jew. Ano ang tatay niyan? Problema yan. In other words, hybrid siya. Very innovative, pero at that time, could be controversial. Paano ka magme-minister sa mga Hudyo kung ang tatay mo ay hintil? Issue nga sa Jerusalem Council, paano mabuhay yung mga hintil? So may kanong klase pong pagkakahati before. Tapos, pag nag-minister ka naman sa hintil, sino nanay mo? Hudyo. So saan ka lulugar? Kawawa nga si Timothy dito na paano siya lulugar? Paano identity niya sa Christian church at sa ministry? Pero mukhang hindi rin yun ang nanaig kay Pablo. Ano nanaig kay Pablo? There was a disciple named Timothy. Kailan ho naging disciple si Timothy? Some would say nung first trip ni Pablo dito, baka siya nag-share kay Timothy. So this is the second trip already, the second missionary journey. At ano pang sinabi sa kanya? Verse 2. He was? Sino ho nag-confirm? Bukod ho sa mata ni Pablo, sino pa nag-confirm? The mata of the community. He was a man well spoken of. Sino nag-confirm? Hindi lang si Pablo eh. Brothers and sisters ng church, ng kapatiran ang nag-confirm. At doon tumingin si Pablo. He discerned not the age, not the background, not the culture, not even the competency. Hindi naman ho pinagmalaki ni Timothy dito ang kanyang competency. It's not mentioned there. So if it's not mentioned there, it's not a primary thing. Yung sinabi, and Timothy was learned, hindi ho.
Kung si Pablo lang po, kung si Pablo lang, maghahanap siya ng katuwang niya sa ministry, he will look for someone as good as him. Pero hindi na ganun si Pablo eh. Hindi na siya believe sa galing ng tao. Nakabilib na ho siya kay Kristo. So hinanap niya si Kristo sa buhay ng kapatiran. So it's not even about competence. It's about character. A man who followed Jesus, a man who in the eyes of the church, the brothers and sisters, was a man who followed Jesus. And of course, Paul discerned this man's character. Same is true with us. Looking at your life, tingin mo lang po ba, tagumpay ang buhay mo right now? Some of us, you may feel right now you're a failure. Parang, wala akong narating sa buhay 30 years old na ako. Parang hindi pa nangyari yung mga pangarap ko. Hindi pa ako sinasagot yung ligawan ko. Wala nangyari sa business sinimulan ko, nagsara pa. Parang wala akong ministry sa church. Parang feeling ko, iwan ako kay brother, sister, ganito. Whenever po you think about those things, go back to character. In the past 10, 20, or even 2 years na naging Christian ka, have you become more Christ-like? Doon ka tumingin. Because ano man ang marating mo sa buhay o sa ministry, ang tinitignan lang ng Diyos, ang hinahanap lang ng Diyos, ang dinidiscern lang ng Diyos, na kay Kristo ka ba o hindi. So sino rito na kay Kristo? By grace through faith. Lamang. Not by works or religion, not by your parents' faith or by harvest point. Sino po rito na kay Kristo? So sino po dito ang tagumpay sa buhay? Tayo. And I'm not speaking some false positive. No. I'm simply saying truth. That if you wanna evaluate your life, see it through Christ. Through Christ. You know our story, me and my wife. You know our challenges. You know po ang aming journey with disability. I am so thankful to the Lord to say na noong 2018, I think, 2017 yata yun. 2017, medyo hazy na ang history ko po. Nakulagot ako sa asawa ko, may na ako sa dates. 2017, I committed to the Lord, I committed to the Lord 2017 that I will be Harvest Point's single pastor. Single as in walang asawa. Months later, 2017. Months later, nag-iba ho ang ihip ng hangin at bigla ako nanligaw. First girlfriend, last girlfriend. Ano nangyari? What's the difference? The Holy Spirit. Now, bakit ko binaktrack yun? Nagpapasalamat ako sa Diyos because nung ako po nagpapastor ho dito at nagseseminaryo pa, akala ko marami na akong alam tungkol sa Panginoon. Sa pag-aaral, sa matagal na karanasan sa ministry, mula pagkabata, sa mga pinagdaanan ko. Sa akin pong natutunan, akala ko po medyo gets ko na. Kaya hindi naman ako bayabang na fully gets ko na si Jesus. Pero masasabi ko naman, compared sa iba, medyo gets ko siya. Until naging kami at yung mga pinagdaanan namin. At doon sa aming marriage, doon sa simpleng bagay, tulad ng buhay mag-asawa, doon ko mas nakilala si Jesus. At paano ko masasabi na masaya kami mag-asawa? Hindi dahil perfecto kami at masayang buhay. Hindi. Dahil po mas nagiging tulad kami ni Kristo even through our ups and downs in marriage. It's been about character development. It's been about Christ-likeness. Na hindi ko ho matututunan kung hindi ho kami naging kami at hindi namin pinagdaanan yung mga pinagdadaanan namin ngayon. Hindi ho talaga. Yung sinabi niyo fruit of the Spirit, magiging katuruan lang sa akin yun. Ngayon po, sa awa ng Diyos at sa pagmamahal ng asawa ko, sinasabuhay namin at ninanamnam namin. Kay sarap pala ng fruit of the Holy Spirit. Manamis-namis talaga. Do you taste the fruit of the Holy Spirit? Yes, you can. If you live the fruit of the Holy Spirit, you will taste the sweetness of God. It's about character. Look at your marriage, look at your family. Some people may look down upon you. You might have regrets. You know po, success in the Christian life is simply Christ-likeness. So huwag ko tayo magpa-impress na, dami kong nagawa, dami kong ministry, dami kong alam. Di ba? May-impress ka ho sa taong kay Kristo. Yun lang ho hinanap ni Pablo. Yun lang hinanap kay Timoteo. Ibig bang sabihin hindi Christian si John Mark? Of course not! But Paul understood the moment. Mahalaga tong mission trip na to. Kailangan ko muna ng mga mature na Christian dito. Na mga maaasahan ko. Biruin niyo po, si Timothy at si Silas, hindi lang naman magiging ministry partner ni Paul. Magiging kasama sa ministry ni Paul. Meaning to say, sila po magiging prayer warrior ni Paul. Sila magiging confidant ni Paul. Sila magiging small group. Kapag na-discourage si Paul, sino mag-encourage sa kanya? Sila.
Paano kung mababaw sila at mahina ang kanilang faith? Ano mangyayari kay Paul? Lalo lang siya mag-stumble. Mahirap tong ministry na to. Kaya pinili ho niya ang isang tulad ni Timothy. Not just as a ministry partner, but as a confidant, as a friend in Christ. Paano kayo mamili ng kaibigan? Paano tayo mamili ng kasama sa ministry? Last week, may mga pinatayo po ako, core group. Kahapon, binigyan linaw ko, ano yung sabihin ng pagiging core group? Hindi yan posisyon. Hindi ho yan posisyon o pribilehiyo. Trabaho po yan, responsibilidad po yan. Pero pinakamahalaga, panawagan ho yan. Panawagan ho, ipakita si Kristo sa mga miyembro at mga dadalin pa natin dito. Tatayuan natin si Kristo. And again, ano ba ang hinahanap ng Diyos? Character. Romans chapter 12, verse 1 to 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, and of course, everything inside your body, as a acceptable to whom? Kaninong standards? Kaninong righteousness? God. Yan po ang dapat natin ma-discern. Yan ho ang dapat natin hanapin. Yan ho ang tagumpay sa buhay. Yan ang kailangan natin. People, like ourselves perhaps, who live a life acceptable to God. So kaninong standard po ba ang hinahanap nyo? Kaninong approval ba hinahanap natin? Do we look for the standards of men? Sa trabaho, do you look only at your SOPs and best practices? Or are you looking po at work ethics inspired by scriptures? Pagdating sa pag-aaral po, okay na ba sa'yo yung pumapasa? O okay ba sa'yo yung excellence? Hindi dahil po nagpapabida ka o may gusto kang reward sa magulang mo, but because God is worthy. Kaninong standards bang hinahanap mo? Ganon din ho sa atin ho mga ginagalawan. Kanino bang katotohanan? Kanino bang salita? Kaninong katuruan ba ang ating sinabubuhay? Let us look at the standard, the righteousness of God. So today, people might not approve you of your life, of your career, of your Christianity, but whose opinion matters? It's God's opinion. So today, can you say, in all humility and faith, that you are acceptable to God? Because that's the only thing that matters, the primary thing that matters in discerning in life and ministry. Character. Sabi ni Adjet Fernando, sabi ho niya, Timothy was a young man of promise, one whose faith was unfeigned and whose life bore witness to that faith. Paul saw in him not just a helper, but a future leader. The investment in character, pakituloy niyo po, the investment in character, tuloy niyo po. So hanapin natin po sa ating mga kamanggagawa, sa ating future leaders, especially may mga young professionals tayo, youth tayo, at mga children tayo. I-raise natin sila po. Mag-invest tayo sa future nila. Ano po, na sila po ay maging Christian. Christ-like. And do that, that's why we're called to disciple them. The investment in character is an investment in the future of the church. So if we will invest in you, saan ho kami dapat mag-invest? Hindi lang ho sa inyong kagalingan, competency, or skill. We will do that, but what must precede that? Your character. Kahapon po, we had a very good meeting. May isa po tayong kapatid and shared, bearing the heart of many of you that we need po more counseling training here. I completely agree. We will do that, but we do that as we make disciples. We cannot po do it separately. Meaning to say, magse-seminar tayo, pero para saan lahat yun if we're not making disciples? Because if I'm honest, marami na ho tayong seminar sa Harvest Point. But are we making disciples? Let's go back to the basics. Let's go back to the heart of Jesus. We will train you. We will equip you. We have many friends at church na to. We have many friends who will, in fact, in July 12 na magsasalita, kaibigang bago ng Harvest Point. But, question is, sa lahat ng kaalaman, karanasan natin, have we become more Christ-like? And if Christ-likeness is making disciples, are we making disciples as a church? Dun muna tayo. That's where we start and build a firm foundation from. Sa church ho, sa buhay ho ng church, if we're talking about character, dapat ho, hanapin natin po. Ang ganda ho ng ginagawa ho nila, I hope that's still happening right now, sa Myeong-song Presbyterian Church. Mahina po ako sa Korean, maybe Laika is better than me in this regard. Pag naghahanap po sila ng future pastor nila, succession plan ho nila, dalawang bagay ho, pinakamahalagang hinahanap nila sa isang ministry leader or ministry worker. Dalawang Korean terms. The first term is insong. I'm sorry for the Korean. Insong, if I'm reading it correctly, is character and personality. The second, they're looking for young sung. Young sung means spirituality.
And then, sabi nila yung practical ability ay pangatlo na lamang. So, ang hinahanap nila, character. At yung character na hindi lang ho pinapakita po, sinasabuhay. Spirituality. And then, kung magaling ka mag-preach, praise God. Kung magaling ka mag-manage, praise God. Kung magaling ka ho magpalago ng church, praise God. Pero ang hinahanap po natin, character. Can you say that out with me? Character. Minsan dito ho medyo pinaringgan ho ni Santiago ang church. Dito po si James nagpasaring sa church. Sabi niya, bakit may pinapaboran kayo sa church? Sabi, bakit pinapaboran nyo yung may datong at may dating? Alam niyo may ganun sa Bible. May commentary kasi James. Bakit pinapaboran sa church, inaangat sa church yung dalawa? Yung may datong, which means pera. Kahit anong church, totoo to. At may dating, yung magaling o nagagaling-galingan. Why? Di ba mahalaga? Si Kristo muna, bago yung datong at dating. At kung may datong siya, bonus na lang yun. At kung may dating siya, kagamit-gamit, bonus na lang yun. Pero, kanino ba buhay ang pinapahayag niya? Kaninong plataforma bang ina-advance niya? Dapat kitang-kita beyond reasonable doubt si Kristo. Yun ang nakita ng church, yun ang nakita ni Paul. Kaya may Timoteo. Nagkamali ba si Pablo kay Timoteo? Tingin nyo. Tama, kasi yan ang discernment. Kinikilusan at binibless ni Lord. So again, sa church, at kahit sa buhay natin, wag ho tayo ma-impress sa datong at sa dating. Ma-impress ho tayo kay Kristo. Amen po ba? So again, tinitingnan mo ang buhay mo, tumitingin ka sa mga tao sa paligid mo, discern, character comes first. Unahin mong hanapin ang character. Tulad ba to ni Kristo? Kay Kristo ba to? Dinadala ba ako nito kay Kristo? Pangalawa, second guidepost or guideline ho natin. Next slide, please. You discern and decide on character. By the way, before ako pumunta dyan, pati ho sa labas ng church, dapat character din inuuna ho natin. And alam ko malayo pa, pero darating din naman tayo dyan by God's grace, 2028. Ano meron doon? We will be electing again. In this time, this is gonna be one whole ride because may presidente at vice-presidente ng hiyahalal. We should also apply the same principle. So hanapin natin, yes, we will look for competence. Yes, we will look for platform, definitely. But we should also look for and promote character. Now, I hear this sometimes. Mabait nga siya, pero hindi naman siya leader. Totoo naman yun, kaya kailangan ng competence. Pero wag natin baliktarin. Magaling nga siya, wala naman siyang puso. Destructive din ho yun. At by the way, hindi porket Christian siya, iboboto mo siya. That's another fallacy. Hindi porket Kristiyano siya, siya dapat maging presidente ng Pilipinas. Kasi kahit ho sa hindi presidente, kikilos, kahit hindi Kristiyano, kikilos si Lord. So, ano sabihin ng character sa hindi Christian? Integrity. So, kung hindi man Christian ang nangunguna sa puso mo sa balota, hanapin mo, may integridad ba siya? Integrity simply means, kung ano sinabi niya, ginagawa niya. Ang hirap makahanap nun, ma'am sir. Ang hirap. Kahit sa loob ng church, ang hirap makahanap nun. Kung sino siya pag may nakatingin, yun din po siya pag wala nakatingin. Kung sino siya sa press release niya, ganun din sinasabi ng mga serbador niya, ng kapamilya niya, ng mga tao sa paligid niya. Sa politika ba ng Pilipinas, mahirap po ito? Mahirap maghahanap ng tao ng isang salita at gawa. But, kailangan ipag-pray at kailangan hanapin. So kung hindi ho kayo kumbinsido na may integrity ho ang inyo pong napupusuan, wag na lang. Kahit hindi ho mukhang number 1 ho sa survey, wag na lang. Hanap. Kasi hinahanap natin, again, letter C. In all things, we discern character. We will live by, stand on, and fall by Christ-like character. And now number 2. A Christian also discerns between closed doors and open doors. Between straight paths and what you call divine detours. Yan. Himayin natin to. But before that, balik tayo sa scripture. Acts chapter 16. Nilid po ni Lord, the Holy Spirit, si Pablo and his associates in their second missionary journey. They passed through the Phrygian and Galatian region. And nung gusto nila pumunta sa Asia, gusto nila ipahayag si Jesus sa Asia. That's basically Asia Minor, modern day Turkey, and surrounding regions. Anong ginawa ni Holy Spirit? Nanghialam si Holy Spirit. Ano sinabi ni Holy Spirit kay Pablo? Pupunta ba sila ng Asia o hindi? Hindi. The Holy Spirit forbid them. Tama naman yung kanilang gusto. They want to do the will of God. But again, we have to discern. May wisdom ho dito. Hindi ho panahon para sa Asia.
Hindi yun para sa'yo, Paul. At least for the moment. Saan siya pinadala? Basahin niyo po. Saan siya pinadala? Tignan niyo po. Look for the next verses. So nagpatuloy sila. They were trying to go to Bithynia, pero the Spirit of Jesus, aka the Holy Spirit, did not allow them. Grabe ho. Ako po natutuwa dito. Ako minsan, hinahanap ko to. Lord, sana may ganito kayong pangungusap sa modern day. Tipong talagang you can whisper into our ears and hearts, this is what's right, this is what's wrong. Huwag kayo pumunta dyan. Saan sila dapat pumunta? And then, verse 9, and a vision appeared to Paul in the night, a man, taga saan? Yun ang guidance, ang discernment. Kung nagmadali si Pablo, magkaka-vision ba siya? Hindi ho. Kung pinilit ni Pablo, magkaka-vision siya like this? No. But because he submitted to the will of God, hindi ho siya pumunta dyan o dito, pumunta siya ng Macedonia. That's modern day Greece, yung mga northern countries sa ibabaw ng Greece. I think may bansa yata right now, it goes by the name Macedonia. Meron na, no? Doon siya pinapunta. Sa areas na yun. Sa more European side. So tinitingnan ko po ang mapa. Wala akong mapa right now. Tinitingnan ko ang mapa. Imbis na kumanan, literal pinakaliwa sila ni Lord. Malaki ba ang pinagkaiba ng kanan sa kaliwa? Tingin nyo. Malaki. That can spell life or death or blessing or misery even for a Christian. If you turn right when God is asking you to turn left. Today, mga kapatid, let's apply this in our own prayers in life. Ano bang daan sa harapan mo? What is the path before you? What is the path? Now, what are before us? It could be a closed door or an open door. May pinagpe-pray ka ho, relationship, business, career, ano po, malita bagay, malaking bagay. Is it a closed door or open door? Nasubukan nyo na po ba lumapit sa isang glass na door na hindi nyo napansin at binangga nyo? Kasi ito pa tumama, yung ilong nyo pa, yung napakagandang ilong nyo, na pinaganda nyo, pinatangos nyo, tapos yung pa yung binangga nyo sa sarili. Ang sakit, ma'am, sir. Kasi hindi mo nakikita, saradong pintuan pala yun. Tayo, go lang ng go, sinugod mo, binangga mo, nasaktan ka, sayang lang din. Sakit ang natamo mo. Some of us are going head on to a closed door. And alam nyo na yung feeling kapag bumangga kayo sa isang saradong pintuan. Titigil ang motion, masasaktan ka pa. We have to discern, is this a closed door? Or is this an open door? So kapag closed door ang nasa harapan mo, ano dapat mong gawin? Pag sarado pa ang pintuan sa harapan mo, ano dapat mong gawin? Preno. Pag bukas, sugod. Iba naman kasi, nagbabagal masyado o tawag dyan lukewarm. Papetiks-petiks. Pag sinuksan ni Lord ang pintuan, ba't ka binadala ni Lord dun? Para? Pumasok. Ano ginawa ho ng Israel? Kasi hindi nila pinapasok ho yung pinuksan ni Lord sa kanila. Sa wilderness, ano ginawa ni Lord sa kanila? Pinaikot-ikot sila ng 40 years so dahil ho yung biyahe na dapat kayang tapusin in 2 years, inabot sila ng 40 years. Why? Because ayan na yung pintuan, ayaw yung pasukin. Maybe that's you. You're playing it safe. You're dilly-dallying. There's an expression, I'm dilly-dallying right now. Kapag sarado naman ang pintuan, preno. If it's not for you, if it's not the right time, then marunong ka rin dapat magpreno, kundi masasaktan ka lang. Dapat din natin ma-discern what you call divine detours. Ang plano ni Pablo, pumunta ho doon. Ang plano ni Holy Spirit, pumunta ka na Macedonia. May mga plano pa nga si Paul pumunta ng Spain. Sabi ng mga iba, hindi siya pinapunta ni Lord sa Spain. Saan ho siya minartir? Sa Roma, sa Italia. Yun ang plano ni Lord. Yun ang detour. Pero ano ang meron kay Pablo? Sunod lang. Pasakop lang. Kasi ito ang kalooban ng Diyos at nandyan ang blessing at ang presence ni Lord. When he had seen the vision, we immediately. Gano'ng kadali? Gano'ng kabilis? Ang pagsunod? Immediately. Kapag bukas ang pintuan, gano'ng kabilis ang pagsunod? Immediately. Sought to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Let me apply this in another sense. Okay? May tao po na may sama ng loob sa iyo for the past 10 years at dinidiscern mo, character, Christ-like character, panahon na para tingin mo tama na kausapin siya.
Hindi ka niya pinapansin, hindi ka niya kinakausap, baka sinisiraan ka pa niya sa mga tropa niyo dati. Ikaw, dahil ikaw po ay kay Kristo, ang alam mong tamang gawin, ang discernment mo ay makipagbati sa Kanya. So mamaya after ng service na to, pupunta ka sana sa bahay niya o makikipag-text ka para makipag-set up ng coffee date sa Kanya at sabihin na okay na kayo, pinatawad mo na siya, pwede ba magsimula ng bago? Tama ba yun, mali? Tama. Pero dito papasok to. Panahon na ba? Of course, sabi, dapat daw, obedience is immediate. Kaya lang, dito papasok ang discernment. Baka naman, naka-encounter na kayo ng ganito. Nilapitan kayo ng tao at sinabi ng taong, hindi pa kita handang kausapin. May ganun kayong nakausap before. Hindi pa ako handang makipag-usap sa'yo. So, hindi ka nagkamali, nag-discern na kailangan mo siyang abutin. Pero kailangan maging tama ka din sa pamamaraan mo. Kung bukas yung pintuan, pasok. Makipagkape ka ngayon, bilan mo pa siya ng pandesal. Pero kung sarado pintuan, matuto ka rin bumreno. Kasi pag dinerecho mo yun, at sinabi mo, hindi, gusto ko talaga kita kausapin ngayon. Sa mga mag-asawa, naku, may ganito. Mga ladies, alam nyo to. Pag minsan nagtatalo kayo ng mister nyo, may mga times, ayaw nyo lang pag-usapan muna, di ba? Eh kami mga mister, gusto namin yung principle sa Bible na huwag paabutin ng gabi ang inyong mga pagtatalo. Eh kaya lang, real talk lang, may mga sugatan at mga hidwaan tayo na minsan kailangan ipagpa-overnight muna. Overnight oats. And so, hindi ko pipilitin. Kasi pag pinilit ko, mag-usap tayo in Jesus' name. Ah, ganon ha? May Jesus din ako. O, diba? Ito lang naman yan eh. Yung overnight, pinagpababa mo muna yung mga presyon-presyon nyo, nagpa-perspective mo na kayo. Baka kapalit no ng isang linggong kapayapaan o isang linggong pagtatalo sa bahay. So, kailangan mo rin i-discern, bukas ba yung pintuan o sarado? Panahon na ba? Para ba sa'yo yan? At syempre, ultimately, para ba kay Lord yung pinapasok o gagawin mo? Okay? May mga kaibigan po akong Kristiyano po, alam naman nila, patotoo nila, marami silang pinasok na business na nagsara. Because hindi pa panahon. Pero ngayon, okay na sila sa business because panahon na. So, will ba ni Lord i-bless ka? I think naman, gusto ni Lord i-bless ka. Kung kinawag ka niya mag-business, pagpapalain ka ni Lord. Pero kailangan talaga, sa mga bagay na to, marunong ka din sumabay kay Lord. Kung hindi, manulugi yung business. At tapos, sisisihin mo si Lord. Wag po. Kaya nga ito, mahirap ito. Kailangan ho natin itong ma-discern. This is a life skill. This is a spiritual discipline, discerning, closed doors, open doors, and divine detours. Next slide, please. Romans, balik tayo sa parallel passage natin po. We'll skip that one. Romans chapter 12, verse 1 to 2. Look at what God is doing in our lives. Sabi po dyan, we have to be presentable to God, acceptable to God. This is what's happening. Do not be, tuloy niyo po. Huwag daw tayo mag-isip tulad ng mga nasa mundo, ng mga hindi ho nakakaintindi sa Lord at sa will ni God. The word po dito for transformation is metamorphosis. Ang metamorphosis pala is a process that involves two things. Una, mag-aalis ka. Pangalawa, maglalagay ka. Another example. Nung ako po medyo malapad pa po, ang akin pong mga damit, size 2XL, 3XL. Yun ang wardrobe ko. Pag Pinoy size, 3XL. Pag international, 2X. But because awa ni Lord, nag-iba yung katawan ko, so kailangan mag-iba yung wardrobe. So ano kailangan kong gawin? Kailangan ko mag-credit card. Walang cash, so kailangan credit card. Kailangan kong i-discard yung mga double XL at 3XL by giving it, iba yata na conversion sale pa rito. And then, kailangan ko palitan. Kailangan magpalit ng wardrobe kasi ining para sa katawan ko. Gets po natin? Kailangan magbawas o magtanggal para may space palitan ng bago. Ganon din ho sa transformation ng Kristiyano. May inaalis si Lord para palitan niya ni Kristo. So, ano kinalaman nun sa discernment? Dapat ho, ang atin pong thinking process is that less and less of myself, less and less of worldly thinking, worldly patterns, worldly lifestyle, more and more of Jesus. More and more of Jesus. Kapag tayo po'y punong-puno ho ni Jesus, madediscern natin po yung mga simpleng bagay o mahihirap na bagay sa buhay. We will see closed doors. We will see holy detours. If we are so filled with Jesus Christ. Sabi nga, ang ganda nga sa Colossians, let the word of Christ, of God, richly dwell
Ibig sabihin niya ano po, kung ano-ano po ang pagkain sa buhay, salita ng Diyos. Hindi ho balita lang sa TV o nakita niyo sa YouTube o what's trendy out there. Ang atin hong pinupuno, ang pampuno ng wardrobe natin ay mga bagay ho ni Kristo. Hindi mga bagay na nakaraan o nakamundukan ho natin. So, kamusta po ang wardrobe ng inyong isip right now? Size po ba ng pang-Christian o hindi na out of size na, meaning hindi na para sa'yo? So, you have to think. How do you think? How do you think? Think about how you think. That's one thing that we don't do. We don't think about how we think. Metamorphosis is removing and replacing. That's another principle. Remove and replace. I think that's more into the psychology. Remove and replace principle. Sabi ng counselor ho namin with the psychology background, no, kailangan nyo matutunan po mag-remove at mag-replace. Or in our speak, kailangan natin mag-unlearn para mag-learn. So ngayon right now, para ikaw po ay makapag-discern, ano ang dapat alisin para palitan ni Kristo? Halimbawa, magde-desisyon ka. Gaya ng mga kaibigan kong negosyante na nalugi. Nung time na nagpasya siya, aminado naman siya testimony niya, na naig ang kanyang nais. Kanyang self-interest. Bawal ba magpa-bless? Hindi ho. Pero dapat mangibabaw kalooban ni Lord laban sa prayer mo na yumaman. Desire niya nun, make a name for himself, maging successful in business, kumita na malaki. Siyempre, prayer ng mga tatay yan eh. Kaya lang, hindi pa para sa kanya. Hindi para panahon para sa kanya. So, pinayagan ni Lord na malugi siya. Because ang nangibabaw was sarili pa rin eh. Kahit sabi mong 1% sarili, gusto ni Lord 100% kanya, surrender. Nanaig po yung 1% na, meron ako dito, may kita ako dito, okay to. Na-excite si kuya, pinasok yung business. Laking pera ang nilabas. Praise God, okay naman ang business niya ngayon. O mga business niya ngayon. Because it involves discerning eh. And sometimes, may kasabihan sila, charge to experience, but why do you have to charge experience when you can charge it for free? Meaning you don't have to go through the same thing. Okay? Friends, what must be removed from you or lessened of you so that Christ may have all of you? Yun ang sikreto sa discernment. Think the thoughts of Christ. The ways of God are higher and perfect. Not our ways, but His ways. His ways. Adoniram Judson, isang kilala ko sa missionary world ng Christians, ang kanyang plano, like Paul, ang kanyang prayer and desire was to be a missionary in India. Marami kasi nagmi-mission sa India, nandun ang mga British noon. Big open door. Open door. But not for him. Saan siya dinala ni Lord? Sa katabing bansa. Burma, known as today Myanmar. Doon siya dinala ni Lord. Siyempre sa unang tanggap ni Adoniram Judson, Lord, bakit? Ito pinag-pray ko. Ito yung mukhang open door. Nandiyan ang missions sa India. Ang laki ng harvest dyan. Ang daming harvest dyan. Tapos nag-i-English pa sila. Bili ka usap. Ba't dito sa Burma? Pasunod siya. At kaya mayroon pong institusyon sa missions at maraming ambag ho, Bible translations, church planting sa Myanmar ngayon, although minority pa rin sila, is because Adoniram Judson submitted to the will of God pertaining to an open door and a closed door. Today, what is the open door and what is the closed door of your life? Para kay Iza, ang closed door, Pilipinas. Ang open door, Australia. Magbabago ba yun in 2 years? Maybe. But ang meron lang tayo ngayon ay yung ngayon. Hindi naman papakita nila. Di ba minsan prayer ko, Sister Presi, ba't di nalang ipakita nila lahat? Prayer ho ng pamilya si Presi. Kailan ba kami magre-reunion ni Brother Rico sa New Zealand? Ba't di nalang kung sinabi ni Lord, August 2026. Ba't misteryo? Tingin nyo. Pwede naman ipakita ni Lord lahat yun eh. Faithful naman si Paul. Nagpe-pray ka naman in Jesus' name. Bakit? Di ba dadali ang buhay pag alam natin lahat? Akala natin. Akala natin dadali ang buhay pag alam mo lahat. But alam ni Lord, hindi mo kaya. So anong alam ni Lord? Magtiwala ka sa Kanya. Hindi mo kaya handlein lahat to. Kung alam ni Sis Presi na August 2026 sa mag-New Zealand, ano kaya pwede mangyari? Baka wala na siya dito next Sunday. Kasi, ano gagawin niya? Mag-1 year impake na siya. Kung alam niya lahat yun, hindi na siya mabubuhay ngayon. Gets? Hindi siya magtitiwala kay Lord ngayon. Kung pinakita ni Lord sa'yo lahat, hindi ka na magtitiwala sa Lord at hindi ka na rin gagawa ng tama. So,
Kung will ni Lord ng August 2026, hindi ako prophetic, so hula ko lang yun ha. Kung August 2026, baka naman August 2025. Kung August 2026, baka may, anyway. Kung August 2026, hindi alam ni Sis Press yun, para today, nandito siya. Mag-serve lang siya kay Lord, paaralin niya si Nathan. She will still prepare, but she will still serve in the present. Win-win. At pag dumating na yung August 2026, magugulat na lang si Sir Pressy and praise God. Tingin mo po ba, kung alam mo lahat, mas malalapit ka sa Lord? Kung ang totoong blessing sa buhay, maglapit sa Lord. Kung alam mo lahat, magtitiwala ka pa ba sa Lord? Lalapit ka pa ba sa Lord? Lalayo tayo Magiging Diyos na tayo Kung alam natin lahat. Kaya isa lang hindi ko po kaya paliwanag lahat sa inyo. Wag po tayo mag-Bible debate dito. Ang simpleng patingin ko lamang po, kaya hindi pinapakita ni Lord lahat ng discernment sa atin na dapat na malaman natin sa buhay is because gusto ni Lord lumapit tayo sa Kanya. Kasi kung alam mo lahat, kaya mo na Magplano, maghanda, umiwas. Lord, akala ko ba mahal mo kami, ba't pinahintulot mo? Aksidente kami, magka-cancer kami, magkasakit kami, magkakapansanan kami, bakit kami nalugi sa negosyo? Kung alam mo naman pala yun, ba't di mo kami iningatan doon? Again, hindi ko rin lahat ng sagot, pero ito lang po ang siguro naisip ko. Para balang araw malaman mo na ang yaman sa buhay, ang tanging yaman, sabi nga nung kanta, ay hindi ho yaman o kalusugan, kundi si Kristo lamang. At baka lang, kung pinagpatuloy ka sa masaya mong ginagawa dyan, lahat ng gusto mo nangyayari, lahat masaya, baka lumayo ka sa Kanya. Mahirap bang madali bang sabihin yun? Mahirap. Alam namin ho yan sa aming ministry, sa buhay naming may kapansanan. Mahirap. Na alam mo, kaya kapagalingin ni Lord, pero iba plano niya. Mapunta tayo dyan mamaya sa third principle natin. But for now, ano meron ngayon? Doon ka lang. Sabi mo nga sa katabi mo, doon ka lang. Dito ka lang. Dito ka lang. Matatapos din si pastor. Kakain ka ng lunch. Dito ka muna. Okay? Third principle. Get to the bottom line. A Christian po who discerns knows the bottom line of things. Ito mahirap. Paano ko malang mahirap in recent experience? Again, balik tayo sa church. We've been praying about the bottom line since February. Ano ba to, Lord? Mamaya may guide questions tayo. Ano ba nangyayari sa church? Ba't mo kami ginigiba, Lord? Ba't mo kami ini-steer? What's the bottom line of all of this? It's been a prayer and a struggle and a discussion since February. I like very much yung sinabi po ng isang kabataan nating nasa Zoom. Sabi niya, I think the bottom line is it's a discipleship crisis. I agree. The bottom line is, ba't tayo po struggling sa pera at sa workers is because we're not yet fully committed to making disciples. Again, training is important. We'll get there. Infrastructure and systems are important. We'll get there. But we need to see us all commit first to make disciples in small groups and in our next generation. Then the training will come. Then the realizations will flow. Even the resources will flow. Kasi po, again, discernment. Ang alam ho natin, to those of you who are here for many years before, marami na ho tayong seminars. But did we disciple? Kaya ako po, ang aking pong mentalidad when it comes to these things, let's disciple and we will invest in you as you make disciples. But unless you are committed to make disciples, this will be another seminar. Added knowledge, very important, yes. Will help you, yes. But will it make you an effective disciple maker if you're not even making disciples? Kasi po meron tayong seminar culture ho dito. And binasag din ni Lord sa akin. Because ako po, I'm a firm believer po in trainings. I'm a seminarista. I should believe in the product. I should believe in modules and courses. These are important. But I also realize it's about, number one, why am I in seminary and what for? Because if I'm learning all this but I will not disciple you, it's just for me. It's added knowledge to me. Makes me a better person. Could help me in the future. But I want to use that knowledge, that training, that skill as I am already committed to you. So what's the bottom line? Sinabi ng kapatiran ho natin, it's discipleship. That's the bottom line. And we can turn left and right, we can remove all the clouds, but the bottom line is, kung lalago ang Harvest Point, we will all, including you, walang saling ket-ket ho dito, we will all learn to make disciples. And a lot of things about discipleship are caught than taught.
I go back, and sorry po if I'm anecdotal, but I guess there's truth in this. I go back to my small group leader. Nung ako po umattend ang unang small group po namin sa St. Francis Square, feeling ko po, ano ba namang small group to? Kulang sa training yung leader ko, ano bang pinag-uusapan namin, read the word, apply the word, so basic. Seminarista ka po, hahanapan mo, sisingilin mo yung small group leader. Nag-training ba to? Nag-seminar ba to? Hindi. Sinunod lang ho niya yung sinabi ng pastor ho niya na start a small group, make disciples. And you know the impact of my small group leader. Nung nag-meeting kami, nasa ADB na po siya ngayon. Nung nag-meeting ho kami, grabe, sabi ko, laking pasasalamat ko sa iyo. Sa isang small group leader na ang sobrang clouded ng background, na hindi ka, tinitignan ko siya, parang nagsastruggle pa siya sa harapan ko eh. Hindi ito yung pinakabanal na tao sa harapan mo. Naghanap ka ng banal, hindi ho siya mukhang banal. Naghanap ka ng aral, hindi siya aral. Hindi ho siya counselor, hindi ho siya preacher, hindi ho siya professor. Hindi. Tao lang siya. And on every Sunday afternoon sa St. Francis Square, binigay lang niya ang sarili niya sa amin. Ako po, in all my training, I shared last week, I failed one disciple. Paglipat ko ho dito, let me just recast the story po, hindi ko siya tinransition na maayos. And gaya po na sinabi ko sa inyo, ito naman ang salon ni Lord. Ito naman, the Lord knows my heart. Ito naman ang salon ni Lord. Hindi naman siya nagtanim sa akin. In fact, yun nga, sabi ko sa inyo last week, siya pa nag-reach out, binless pa kami, nagpa-pray pa sa akin. But what's my point? My point is, the bottom line is the bottom line. Whether you get it or not, it has to be the bottom line. Ano bottom line ho dito? May dalawa na naman. Sabi ko, maraming duality rito. May dalawang babae po na diniscern si Pablo na naman, this time in 14 and the following. The first woman was Lydia. Buodin ko na lamang po for you. Si Lydia po ay isa pong merchant. Background na naman. But what stands out? She is a worshiper of God. What stands out? Character tested. Nagpabaptize ho siya. Hindi lang ho siya nagpabaptize. Sino pa ho dinamay niya? Kung talagang faithful to kay Lord, kayo siya nagpatotoo. Household. What does that mean? Family. Family. So nagpabaptize siya at ang kanyang pamilya. O talagang may nangyayari sa alin na to. Dinidiscern ni Pablo, track record ng taong to. Character na naman. Itong request. If you have judged me to be faithful, kung tingin mo kay Kristo ako, ito na naman request niya, pakibasa po. Come to my house. Question, is this woman worth Paul's time? Ito na naman ang qualification ni Lydia. Kung tingin mong kapatiran mo kami, magstay ka dito. Eh may mahalagang mission si Pablo. Do you think it's worth his time? Well, he had to think about that as well. Ano hinanap niya? Character. Ano bottom line? There's the word. Faithful. Pablo, kung naniniwala kang may faith ako kay Jesus at naniniwala kang faithful ako sa ministry mo, disciple mo naman kami. Yan. Spend time here. Spend time here. Nalala ko mga Pilipino, no? Meron, handa na yung kwarto nyo. Handa na yung pansit. Gusto nyo, umaga bihon, hapon kanton, gabi, paella negra. I mean, it's prepared na lahat yun. Mag-stay ka lang dito. Saan tumingin si Pablo? Hindi ho sa pahinghay, salamat, may libreng lodging kami. Baka maganda pa yung bahay. Remember, she's a merchant. Baka may kay, may datong. Hindi siya tumingin po sa pansit, kahit bihon yan, kanton yan, o negra. Hindi siya tumingin ho sa kanyang comfort. Ito lang kasi ang hinanap eh. If I am legit, minister to us. Minister from here. And ano nangyari? Diniscern ni Paul. And she prevailed upon, sige na nga, dyan muna kami. Galing, no? Next slide. On the other hand, isa na namang kababaihan, a slave woman who had a spirit of divination approached Paul and his associates and said, these men are bondservants of the Most High God who are proclaiming you a way of salvation. Ba? Kakaibang ali ito. May spirito na nga. Baka gumagawa pa ng mga supernatural, malamilagrong works. May word of divination pa siya. At kung papansin nyo, sinasabi niya, walang mali. Di ba dapat matuwa si Pablo? Minamarketing pa sila, pinopromote pa sila ng ali na to. At paulit-ulit yan nangyari.
Kung saan, binubuntutan sila ng babae. Oh, yan, sila Pablo, pakinggan nyo yan. Sineserve nila si Most High God. Si Jesus Christ ay path to salvation. Stuff like that. I mean, kung yun lang po ang tinitignan ni Pablo, yung mga papuri sa kanya at magagandang sinasabi. But look at the reaction of Paul. But Paul was what? Bakit kay Lydia? Ay, at sige na nga, dyan kami sa bahay mo. But dito, get behind me Satan ang reaction niya. Ang difference. Eh kung titignan lang ang performance, ha? Grabe, marketing pa. Di ba makakatulong sa ministry to? May nagmimilagro siya, may marketing prowess pa siya, gamitin natin siya. Discernment. What's the bottom line? Ano nasa puso ng aling to? Hindi si Jesus eh. Sino nasa puso ng babaeng to? Her masters. Who are her masters? Is it Jesus? No. Small letter M. Plural, masters. Sino ang pinagsisilbihan ng aling to? Ng spiritong nasa aling to. By the way, footnote, awang-awa ako sa aling to. She is being used. Maraming ganyan. Ginagamit ng mga puppeteers niya. At ano ang intereso ng mga masters? Hindi naman kumalat ang gospel. Ano intereso ng mga gumagamit sa kanya? Kumita. Sounds familiar? Maraming ganyan hanggang ngayon. Ba't ka nagpe-perform ng miracles? Ba't ka nagpe-pray? Ba't ka nagme-ministry? Para at the bottom line of things, ang nasa puso mo, sarili mong Diyos. And so, asar si Pablo. Greatly annoyed. Sa wika natin, nagsabihin ng greatly annoyed sa Filipino language. Asar. Inis. I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out that very moment. But when her master saw that their hope of profit was suddenly gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the authorities, and Alpha, Gen, and Angel will take it off from there. Kaya huwag kayo absent next week. Dahil maganda ho yung mga usapin namin about next message. Alright. Balik tayo dito. Ano bottom line? Puso eh. Ano nasa puso? Sino naghahari? Sino Lord? Is it Jesus? Is it money? Is it fame? Is it power? No. It must be only Jesus. So let me leave you with these questions. How do you get to the bottom line of what you're going through? Or your situation or something before you? Sige po. Let me give you some guide questions. Things to think about. Sige po. Number 1, what is the root cause of this issue? Tanungin natin as we pray and discern, ano ba talaga ang pinagmumulan ng akin pong hinaharap na problema o pagkakataon? Sabi ng ating kabataan, our issue is not money or workers. It's deeper. The problem is discipleship. That's what you call a root cause issue. Kasi pag nag-disciple tayo, naniniwala po ba kayo dadami worker natin? Naniniwala ba kayo dadalo yung pera? Of course, subok na yan. Alamin mo, ano ba talaga ang pinanggagalingan ng hinaharap kong to? Number 2, tanongin mo sarili mo, this is so basic but sometimes neglected. What is really happening here? Halimbawa, sa buhay ng mag-asawa, buhay pamilya. Out of nowhere, sa malita bagay, kadalasan naman malita bagay, nagtalo kayo ng asawa mo. Ask yourself, ano ba talaga nangyayari dito? Tanong, galit ba siya sa'yo? Sa pagkatao mo? O sa ginawa mo? Sa ginawa mo. But kung hahalungkotin mo what really is happening, galit ba siya sa'yo? O may iba siyang pinanggagalingan? Alam niyo madalas, may pinanggagalingan lang siya. Ladies, do you agree? Hindi naman kayo asar sa asawa niyo sa mister niyo eh. Siguro, pagod lang kayo. Siguro, hindi maganda yung nangyari sa trabaho. Kaya, again, sa wiring ho ni Lord, male and female, naging sensitibo kayo sa tsinelas na hindi naka-align doon, sumabog kayo sa asawa niyo. But what's really happening? Diba? So si Mr., he will ask the question, total si Mr. naman, hindi naman quick to answer yan, ano kaya nangyayari dito? Then ano po, habang nahihimas-masang ka ni Holy Spirit, siguro dapat tanungin ko siya, how was your day? Kamusta araw mo, honey? Hindi yung magliliparan yung mga tsinelas. Number 3, what is the thought behind what this person says or does? Thought process. Again, balik tayo sa usaping mag-asawa at pamilya. Okay? Bakit pag ikaw kinumpronta, tinaasan ng boses, pinagsabihan ng asawa mo, bakit ang dali mo magalit o mag-react o gumante?
Again, hindi ka naman galit sa pagkatao ng asawa mo. May pinanggagalingan ka. What's your thought process? And this is where self-awareness is important. Baka lang, hindi naman palagi, pero baka lang, pag naririnig mong pinagagalitan ka, naalala mo yung magulang mo nung pinapagalitan ka nung bata ka, at asar na asar ka sa magulang mo at wala kang magawa kasi bata ka, ngayon sa asawa mo nilabas. Posible. Thought process. Ngayon, kung tayo full of the Holy Spirit, we will again empathize and be self-aware. Ito ang thought process niya. Ito thought process ko. Ba't ako matampuhin, magagalitin, react na react, triggered? It's because mayroong wiring ang utak ko na naset way long before, and it's not about you or your spouse. Pakisabi nga sa katabi mo, it's not about you. Huwag mo masyadong dibdibin, baby. It's not about you. Ngayon, kung ikaw ho yung mabilis ho magtampo at magdamdam, ano thought process sa likod nun? Diba? Meron din. Isipin mo din, ha? Next, what drives the heart of this person? Kaya sabi ko kanina, hindi tayo impressed sa datong o dating sa ministry. Si Kristo lang hinahanap po natin. Anong nagdadrive sa taong to? What keeps me from changing? Ito, nahalaga ng tanong na to. What keeps me from changing? Ba't di ako nagbabago? Yun ang tanong ko po, no, ako po alipin ho ng, again, you know my testimony, no, ako po alipin ho ng pornografiya for many years in my youth, even as a ministry worker. Di ko nagbago? Ba't di ko na pray away yun? Ba't di ko na discipleship away yun? Ba't di ko ho na Bible away yun? Ba't di ko ho na self-help book away yun? Ba't di ko ho na podcast away yung article? Noong time na wala pang podcast, so puro articles pa yung binabasa. Ba't di ko na dali yung struggle ko sa immoralidad? At least sa pag-iisip. Hindi ko nagbago. So, kailangan ko hanapin yung root cause with the help of the Holy Spirit and humility. And, as I've said before, sabihin ko sa inyo, ang dahilan pala ba't addicted ako sa porn was because two-letter P's, pleasure and power. Kasi hinahanap kong saya nasa bidyong yun. Yung hinahanap kong power nasa bidyong. Feeling ko pag nanood ako ng bidyong ganun, may power ako sa kanya. Hindi ko alam, siya na pala may power sa akin. And then, until the Lord really had to break me. Hindi to instant. This is a humbling experience. And sinabi ni Lord, ako ang pleasure. Ako ang kaligayahan tunay. Ako ang totoong pagmamahal. Yung babaeng yan sa video, hindi kanya kilala. Paano kanya mamahalin? Ikaw, sa gitna ng mga pagkukulang mo, namatay ako sa krus para sa'yo. Yung babaeng yan, pag end mo ng stop ng video na yun, tingin mo saya-saya mo. Hindi, iyak ako ng iyak nun kasi ang guilty ko. Youth leader ako eh. Sabi ni Lord, gusto mo ng kasiyahang walang kapalit? Yung tunay? Magmahalan tayo. Unti-unti. Yung sinabi kong instant ho yun. Unti-unti nawala ho yung desire for those things. And talagang masabi ko sa inyo, ang kasapatan ay si Jesus lamang. Si Jesus lamang ang kasapatang hinahanap natin. He is the bottom line of things. Hindi ka nagbabago? May pag-asa pa. Pero huwag mo daanin sa iyong sariling lakas. Lumapit ka kay Kristo. Magpaakap ka kay Kristo. Who is God? Who is God in this situation? Very important. We have to know the bottom line. Kasi ang Diyos, kaya nagpe-pray tayo. Kung pinagaling ka ng Diyos, God is healer. Kung hindi ka pinagaling ng Diyos, sino ang Diyos? Ministry, lagi, sa disability ministry, this is our theology, this is our question. Pinagaling ka ni Lord, God is healer. Kung hindi ka pinagaling, ano ang Diyos? Still God. But what kind of God? Sino na ngayon siya? For us, He's our comfort and our peace. We learn about His comfort and peace because we're not healed. Kung binigyan ka ni Lord ng promotion at magandang business, you say He is your provider. Kung bumagsak ang business mo at nawala ka sa trabaho, sino ang Diyos? Kaya mo bang sabihin, Diyos pa rin siya? Sabi niyo, kaya. Anong klaseng Diyos? Dapat ang Diyos natin sumasabay. Kasi siya ang everything eh. He's in all things and He's all good. So if He's all good, sumasabay ba sa'yo yung Diyos mo? Para kumbaga sa Israel sa wilderness, pasaway sila, pero binigyan sila ng mana, tubig, pillar of fire, and deliverance many times. Ganyan ang Diyos. So sino ang Diyos mo ngayon? Ngayong araw na to, sa pinagdadaanan mo, bottom line, sino ang Diyos? Minsan dinideny natin yun. Hindi. Aayos pa rin to, gagaling to, maasenso ako.
pero pag hindi. Hindi ko sinasabing sana ha, pero pag hindi. Diyos pa rin siya. Hanapin mo paano siya naging Diyos. Ang tawag dyan theology. What did God's Word really say? Small groups. Diba sabi ko sa meeting kahapon, ano po, take home ng mga core group natin. If 60% of your time is spent on pansit and kwento-kwento, change the ratio. 60% should be talking about God's Word, not from one person's reflection, but from everybody sharing. Ganda, ang mangyayari ho dyan, Bible study. Nothing against it, but iba ho ang ating anyo ng small group. May Bible teaching, yes, but may life application. Paano i-apply yun kung ikaw lagi naririnig? Ulitin ko po yun, small groups. Paano ho mag-grow yung small group nyo kung palaging kayo naririnig? Ikaw po ba ang master of everything? We're all just disciples. Kahit si pastor po. Sa SG nga namin yan, mas parang feeling ko patahimik ko ng patahimik. Patahimik ko ng patahimik. Kasi minsan ma-amaze ka na lang sa, oh wow, hindi ko na-pick up yun. Oh wow, hindi ko na-pick up yung learning yun. Oh wow, hindi ko alam na sobrang swak pala yung nangyayari sa'yo sa inaral natin sa buhay ko. So give them a chance to be disciples. What did God's Word really say? And many times, it's not about your own interpretation alone. So yes, small group is important. Counseling is important. Speak to your small group leader. Have coffee with your mentor or pastor, whoever po you look up to. Those things are important. Because discernment po is not just a personal thing. It's a community journey. And that's the cue na patapos na tayo. Where is the Spirit leading me? What needs to be done? And ito po. Very important. Let me end with this very important question. Anong kailangan gawin? Pero ito karugtong, hindi tinatanong. Hindi tinatanong. Ano ang dapat munang gawin? That was what the meeting was about yesterday. What needs to be done and what needs to be done first. That's wisdom. Many people know what needs to be done, but they can't figure out where to start, where to invest, who to deploy. Hindi nila alam paano simulan. I was listening po to, finally let me end with this one. I was listening to a podcast po of church leaders. Ang sabi ho dun, to sa Canada to. Maraming churches ho sa kanila, may mga church building ho, na umaattend na lang 30. Samantalang may mga growing churches sa Canada na 300, 3,000, walang lugar. So nagdedebate, discussion sila. What needs to be done? Really, if you get to the bottom line. Kung yung church nyo, 30 na lang ang membro at malaki lugar nyo, at may church kayong kapitbahay, 3,000 ang members at lumalago, ano tingin nyo dapat gawin? Dali sabihin. Ikaw na, sir. What needs to be done, and this might sound painful to the ear of the 30 people in the house, I mean, what needs to be done is to give up your building and give it to the growing church. Make sense? Good thing. Kaya lang, basahin mo yung comment section sa baba. Ang daming biniring up na issue. Legal issue, yung titulo ng lupa, denominational issue. So, we know what to do, but we don't do it. We're finding ways not to do it. We're finding ways not to do it. Diba? Enough with the excuses. Enough with the dilly-dallying and the second priorities. Let's go back to basics. Let's go back to the primary things of the Lord. Go to the bottom line. It's a life skill. Ano man pinagdadaan mo right now, get to the bottom line. Daanan mo itong mga tanong na to. At pag tutugon ka na, Lord, ano po? At Lord, ano dapat unahin? Dun, yung last question na yan po, underrated. You don't know where to start or what to prioritize first. So kahapon, nagmi-meeting ko kami. Settle. Antipolo, Pasig, settled. So what needs to be done? Disciple. What needs to be done first? I guess that's the question. At kung pakikinggan ng ating hong Masterpiece Sunday School, mayroon silang proposal. What can be done first? Give them a room. And you will communicate to the rest of the church you're about discipling the next generation. Ay pa rin, nag-dribble kami ng bola kahapon, figuratively. That ball, that question, what to do with the Sunday school, is very much the Hanlu question.
dropping you hints. I'm dropping you hints. Sana ho, problemahin natin lahat pag-uwi natin dito. Ano ho, bakit sila nandun? Paulit-ulit na lang ito binabalik. Pero hindi, huwag tayong magsawa. Hi guys. Guys, we love you. We love you. We're praying, we're gonna give you a room. Do you like that? We give you a room? Yes. Colt McPlay Place? No, I'm Jollibee. No. We will not stop praying and discussing and working so that do you have friends you want to bring to Sunday school? May mga kaibigan gusto yayain sa Sunday school kung may kwarto kayo? Okay. Noted. Okay. So, sino po ang Santa Claus? Si Lord. Pero through your prayers and through your help, that one important thing that can be done first will be done. At pag ginawa natin yun, sunod-sunod na po yan. Naniwala po kayo. Sunod-sunod na po yan. Because it's about what matters and finally doing what matters first. O, ikaw naman, enough church talk. Punta naman tayo sa buhay mo. Kung may struggle ka sa addiction, may struggle ka sa sin, ano mahalaga? Magbago na. Ano una mong gagawin ngayon? Paglabas dito, Kuya, ano una mong gagawin? Sige, Kuya. Gusto ko marinig ang boses mo. Pray. Pray! Because hindi to tungkol sa'yo. Kay Lord to. Gawa ni Lord to. Yun nga doon minsan nagkakatalo, hindi na tayo nagpe-pray. The very first thing you should have done to change your life, or rather, let God change you, is to pray. To acknowledge God. It's not about you, it's about God. So mga kapatid, ano po? Ano man ang dinidiscern nyo right now? Last 2 questions. Ano ba talaga kailangan gawin? At anong una dapat natin gawin? So mga naghahanap ng kurso dyan sa college, mga naghahanap ng God's best dyan, magsisimula ng pamilya, magkakaanak, sa mga magbibuild ng business, build ng career, what should be done, and how do I start? Discern that, and you will go places. 3 points today, 3 turo natin today, we'll close. Decide on character, see closed doors and divine detours, get to the bottom line. This is the work and discerning through the Holy Spirit. Tumayo po tayo lahat at magla-lunch na po tayo. Lord Heavenly Father, thank you for Jesus. Thank you for the Spirit. Thank you, Father. Because Lord, sa buhay na ito, hindi kami nag-iisa. Meron pong discernment, may wisdom, may life after wisdom. Lord, I pray, tulungan niyo po kami, Lord God, to seek Christ in ourselves and in others. Tulungan niyo po kami, Lord, makita ang mga bukas na pintuan, sarado at mga pasikot-sikot ng buhay. To navigate, Lord God, with your word as our GPS system. Help us, Lord, to see clearly, to dig deeper and get to the bottom line. Ano ba talaga ang issue? Ano ba talaga sinabi ng Diyos? Sino ba ang Diyos? Ano bang dapat gawin? Ano ang dapat gawin ngayon? Ano ang dapat simulan? Lord, ang daming tanong pero ikaw po ang sagot. Jesus, ikaw ang sagot. Because Lord, at the end of the day, the will of God is Jesus. So sa lahat ng mga walang Kristo today, I pray for you, receive Jesus Christ as your Savior and now your Lord. Open your heart to Him and have the will of God in your life. Receive Jesus. I pray for you. I love you. And for those who have Jesus in their hearts right now, wag ho kaming mawala. Help us to remain, to abide in Jesus because that is the will of God. To grow in love with you and help us love others. That's the Christian life. So Lord, anything we need to discern, we discern through the lenses of Jesus Christ. May kasabihan nga, what would Jesus do? Maybe it's just simple for us. What would Jesus do? Help us discern. What would Jesus do in our situation? Because if Jesus would do it, and it must be from God, it must be right. It must be blessing to us. Help us, Lord. Siguro my last prayer right now. Tulungan niyo lang kami, Lord. Help us. Help us to seek your help. Iba sa amin, we don't know. We need help right now. We're crying for help, we don't know. Help us, Holy Spirit. Help us. Help us. Help us. Help every family, every marriage, every single person. Help every church, Lord. Help us to discern and to bring life to others. Samahan niyo po kami, Lord our God. Maraming mga may encounter bukas, desisyon, karanasan, relasyon. Help us to discern and help us to bring Jesus to others as well. This we pray in your precious, amazing name we say, Amen.
Praise God. Palakpakan ho natin ang Diyos. Si Sanjay.